Basta gusto ko na iparinig sa inyo mga amigo yung kanyang ito yung pagre-reply ni Chamami sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat mga amigo. At for today's video mga kababayan ko ay ito na po ang pinaka-aantay ng lahat. Ewan ko nag-aantay pa rin kayo about po ayan. Alam ko po marami maiinis. At sasabihin lumubay ka na dyan sa mga Aprikano. Ito po dinodocument ko lang po para at alam niyo po yung talagang mga nangyari at alam niyo po na wala tayong pinipilter ngayong mga panahon na dapat magkaroon tayo ng mga resibo, mga pruweba. So sa totoo lang po mga amigo, sino ba naman ang hindi nalulungkot sa mga nangyari, di ba? At sabi nga ganon ng isang subscriber na natin na naka-check-in sa resort, ayan si Ate Rachel at saka yung kanyang family. Maraming salamat sa kanilang ibinigay na blessing. Sabi nga na natatawa nga ako sabi nga nun, wala na ikang nag-check-in sa resort ni Raul. O ganun. O natatawa ako kasi pagka hindi mo bina-vlog, akala nila ay yun na yung totoo. Hindi nila alam na maraming magpupunta, maraming nag-check-in sa atin pero hindi naman kailangan i-vlog at hindi po pwedeng i-vlog at lalo-lalo na hindi nila gustong i-vlog. O especially yung mga hindi natin subscriber. Ganun po ang katotohanan mga amigo. Kaya naman natatawa ka na lang kasi parang iniisip ko na ganun pala talaga sa mundong ito. Maraming mapanghusga, maraming mapang-away, maraming sasabihin ang mga nakakasakit na salita kahit hindi naman totoo. So parang ang buhay talaga natin dito sa Pilipinas ay wala na lang tayong ginawa kung hindi manghusga ng ating kapwa. Pero sabi ko nga po mga amigo, yung iba tuwan-tuwa nga po pag nanonood ng mga gaya niyan, yung mga tulpo, yung mga ganyan. Pero nanonood sila pero gigil na gigil sila. Mas gusto nila ang chismis, mas gusto nila ang ganun. Abay, sa atin po mga amigo, ito pinagdaanan ko. Pinagdaanan ko yung mga nangyari po sa buhay ko, buhay namin na sabi ko nga po, sobrang hindi madali para sa akin yung mga nangyari na nabiglaan na lang. Yung alam niyo yung gumastos ng malaki para sumundo. Ayan, sabihin hindi na tayo makamove on. Pero alam ko po ang inaantay ninyo, kung ano ang sinabi, nag-message kasi si Chamami sa akin. Actually, kahapon pa ito nag-voice message sa akin. Kaso hindi ko naman po kasi, hindi ko po ito nire-replyan. So, I think, hindi ko alam kung ano i-reply ko at hindi ko na kailangan siguro mag-reply. Ganun po yun. Kasi ang hinahantay ko sa kanya is yung reply niya before na kung saan si misma ang sumasagot ng dapat sagutin na hindi okay para sa akin. Kaya ngayon, super dami niyang message sa akin pero hindi ko po nireplyan at wag nang replyan. Ganun lang po yun mga amigo. So, sabing ganun, kung nag-antay tayo ng halos 2 linggo sa mga nangyari, magantay naman siya ng mga 3 weeks. Tatawa ako, sabi ko ba't daw hindi ako magalit kay Chamami? Bakit daw hindi ako mainis? Bakit daw kailangan daw magalit ako ng magalit sa kanya? Sabi sa akin sabi sa mga comment. Hindi naman daw totoo yung mga ganyan. Ay naku po. Sabi ko nga po sa inyo mga amigo, parang wala nang magiging tama sa mga sinabi. Wala na akong tama sa mga ginagawa ko. So, ganyan po mga amigo. Kaya nga po, yung voice message si Chamami na to, na kung saan ay marami ito. Pero lahat ng mga sinabi niya dito ay sobrang haba ito. Merong 3 minutes, merong 1 minuto, may 3 minutes, may 4 minutes, and merong 1 minuto mahigit. So, siguro, hindi ko naman kasi, hindi ko pa nababasa lahat ito. Ay, naririnig lahat. At inunti-unti ko lang. Pero, ito yung voice message na gusto ko iparinig sa inyo. Nang ngayon lang po siya nag-reply sa akin.
na ng ganito na voice message. So, yung medyo matagal na, pero sabi ko nga, medyo matagal na, kaya lang, hindi nga natin nire-replyan. Kung dati, usually, nire-reply agad ako pag ating sa ganyan. Pero ngayon, hindi po ako nag-reply. Parang sinasabi ko, tama na, di ba? Enough is enough. Tama na yun kasi nag-antay na nga niya tayo ba't kailangan pa mag-reply? Hindi na. Basta gusto ko na iparinig sa inyo, mga amigo, yung kanyang, ito yung pag-reply ni Chamami sa akin. Pag-reply niya sa dami na message ko. Kasi uning message ko sa kanya, ang dami kong message sa kanya pero wala siyang reply. Akala niya hindi ako nagagalit. Nagagalit ako. Kasi sinabi ko dito, pakaraming nagasto. Sabi ko, okay ba yun? Sabi ko, napakaraming nagastos para makarating lang kayo dito. Tapos meron kasing kumakalat na nakasinungalingan na sinasabi about sa kanya. So, nakakalungkot lang yun na kinilir ko lang kasi sa kanya before ito. Ang dami kong message, hindi ko nga ako pa maraming message pero sabi ko sa kanya, nainis lang kasi ako kasi sinasabi gano'n na wala naman daw pasok yung mga bata. Sabi niya, wala naman daw pasok mga bata ngayon dahil nakistart na yung school dito sa Pilipinas. Sabi gano'n. So may nagsususo talaga sa kanya. Sabi gano'n niya ito. Sabi ko, sa ibang linggo mag-i-start na yung klase ng mga bata. Sabi ko, Tapos ang sabing gano'n ay may nagsabi sa kanya na hindi daw po mga amigo, yung klase daw ay nag-umpisa na. Dito naman sa atin basta private, tatanggapin naman yan. Especially kapag i-transfer, kapag ka-transfer. Kaya okay naman din. Yun ang di yun nauunawaan. So tingin tuloy si isa sa akin, nagsisinungaling ako. Ayun, din-explain ko sa kanya. Pero sinabi ko sa kanya na pero sabi ko, hindi na ako tutulong, sabi ko sa kanya. Yun yung sabi ko sa kanya, hindi na ako tutulong. Yun ang sabi ko sa kanya. Ito yung time na galit ako sa kanya. Alam nyo kasi hindi ako nagalit. Siyempre nagagalit ako. Ano akala nyo sa akin? Bato. Kaso relax lang. Sabi ko, marami ka na ubos sa pera. Nasira ka ako yung picture ng anak mo. Sabi ko sa kanya gano'n. Kung sa sobrang inis ko nga, sabi ko, balik yung pera. Sabi ko sa kanya. Wala siyang reply noon. Tapos after lang ito ni message sa akin, tingnan mo. Ito ang sabi niya. Veo en la carretera la gente habla, mira lo que Raúl te ha hecho, mira lo que Raúl escribe, mira lo que Raúl ha subido en los videos. Yo veo todo, pero ya no me importa, Roel. Todas esas cosas, para ti, a mí ya no me importa. Todos esos videos yo los veo, no me importa, ya no puedo enfadar más en mi corazón. Solo yo te doy gracias. Que Dios te bendiga, Roel. Que Dios bendiga tu sufrimiento, que tú has sufrido en familia. Te amo, amén. Ayun, sabi niya, lahat daw ng mga videos nakikita niya, lahat daw marami daw nagko-comment at marami daw nagme-message sa kanya. So, talagang buhay na buhay ang mga sulsul. Kaya nga lang, it's not my problem anymore. Kasi nga, brother, sister, siya ang nakakakilala sa akin. Dapat siya, sa akin siya nagtitiwala. Pero bakit ganoon? Pero sabi niya, salamat naman sa lahat ng paghihirap mo. No importa. Estoy bien. Yo estoy aquí sufriendo, no importa, un día yo voy a reír. Todo lo que tú haces, tú sigues siendo mi hermano en mi corazón, yo te quiero igual como mi hermano. En mi corazón te quiero igual como mi hermano. Tú puedes... sabi niya, para kang kapatid, sabi niya. The same lang, wala nang bago. Decir lo que sea, tú puedes hablar, tú puedes decir lo que sea. En mi corazón está igual. Yung puso niya, same lang din, wala nang nagbago. Tu corazón no puede enfadar mal contigo. Ang puso niya, hindi pwedeng magalit sa akin. Tu corazón sigue igual. Estoy bien. Dios te ama, estoy bien. Okay naman siya doon. Okay naman daw siya doon. Yo quiero que tú sepas, que tú sabes de que te ama, estoy bien. Yo cocino mi pata de gallina, yo cocino, yo como. Magluluto siya ng paa ng manok, siya daw kakain. Yun yung sabi niya. Wala na, late na. Tsaka kahit sabihin mo pa yung mga ganyan, wala naman na yun. So, minsan nagbigay ka na ng second chance and that's it na yun. Okay na yun. Kaya nga sabi nga gano'n ng sa subscriber natin, huwag mo kasing ipilit.
Huwag mo kasi ipilit. Sabi ko, sino ba namimilit? Binigyan lang natin ng second chance. Ang mga bata naman importante sa atin. Kaya nga nung time na ito, nung sabing gano'n na kung saan ngayon siya nag-message, wala naman siya sinabing ano sa atin na hindi maganda. Lahat naman hindi naman siya nagalit. Di nga raw siya galit sabi niya gano'n. Ano ka gagalit niya, di ba? Ano ka gagalit niya? Ako talaga dapat magalit. Di ba? Baka akala yung ticket na ginamit na sa flight nila international kikitain ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan yan para makamove on ka. Paghihirapan yan mga kuya. Ganun po. Paghihirapan yan, hindi po pwedeng akala nyo yung ganyang pera napakalaki niyan, hindi basta-basta kikitain yan. Bago mo kitain yan, kanda pagod ka. Kanda pagod ka at hindi pinupulot yung pera. So, pag dinibdib ko yan mga amigo, baka magkasakit ako. Kaya, pinipilit kong itong, pinipilit ko yung sitwasyon, isipin yung positibo na dapat yun yung isipin ko. Hindi yung negative. Magkakasakit ka pagka ganoon. Nakasakit ka pagka inisip mo pa yung mga nawala sa iyo. Isipin mo kung ano yung gagawin mo hakbang para makamove on at maging okay. Ganun lang naman yun. Kaya lang, syempre, marami kung ano man yung mga message na mga sinasabi ng ganyan, ano pa ang dapat natin gawin? Yung mga kagaya, tagal-tagal ko nag-aantay ng message sa kanya, ngayon nag-reply na siya, ngayon nag-message na siya. Yan yung mensahe niya. Tapos sabi pa nga niya rito mas bendisyones daw. Pagpalain pa daw ako, pagpalain pa daw ako. Sabi ganun. Sabing ganun. Pagpalain pa daw ako ng Panginoong Jesus. So, kung tatanungin niyo sa akin, kasi halatang marami, sabi niya marami nagme-message sa akin na gano'n, marami nagme-message daw sa kanya, marami nagsususo sa kanya, gano'n. So, kahit sino pa man, sabi, pero hindi na mahalaga sa akin yun. Hindi na mahalaga sa kanya, yun ang sabi niya. Pero wala na. May mga promise ako sa kanya na dapat ayusin, dapat gawin. Yun lang ang siguro natitiyak ko na tulong na maibibigay ko. And right after nun, wala naman na. Yun lang. Hindi dahil di ba, kung tutuusin ano pa ba ang dapat natin gawin? Lahat na yung best natin nabigay na natin. Yun lang naman importante. Kaya lang after ng weeks ngayon lang siya mag-message sa atin. So ano man yung mga message sa atin at mga sinabi sa atin, wala namang epekto sa atin. Dahil hindi yun ang point. Ang punto rito ay parang ano yun, ang pera ay pinupulot lamang. Diba? Ang pera ay pinupulot ba? Hindi ganoon. So ito yung last message. Ito yung message sa akin after ilang weeks po, mami. So yun, hindi ko alam kung ano ang pa ba sasabihin ko. Wala naman ako masabi. Basta para sa akin, enough na. Tapos naman na yung part na yun. So tama si Amir na bahala siyang bumuhay sa kanya. Siya ang nanay, siya ang bahalang bumuhay. Yun ang pinaka importante na makayanan niya ang buhay ng kanyang kaya naman din naman niya. 1 taon nga mahigit ano pa, kaya niya yun. Basta sabi ko nga may mga opportunity tayo na nasasayang dahil sa hindi natin pag-iisipan yung desisyon natin. Minsan namumuo sa puso natin yung hindi pagtitiwala at nawawalan tayo ng tiwala sa mga taong tumutulong sa atin. Yun po. Pero bakit ang iniisip ko lamang is ganun pala sila. Ganun pala sila na kahit ano pa yung mga bagay na ibinigay mo at gusto mong tulungan sila, pero sila mismo yung
gumagawa ng way para hindi sila matulungan. So, sa pagkakaibigan, ang pinaka-importante, tiwala at pagkakaroon ng pagiging grateful. Pagiging grateful at pagkakaroon ng puso na concern ka talaga sa kaibigan mo. Hindi dahil may pakinabang siya sa iyo. So, ayun po mga amigo. Thank you so much po. At mapagpalang araw po sa inyong lahat.